At pagka-open ko nga ng aming restaurant ay bigla na lang may umorder sa akin na phone call. Four pieces dynamite. Yes, and one cashew salmon and one noodles, chicken noodles. Chicken and can you add lemon to the noodles? Aywa. And chicken indomie, madam? Yes, with the lemon. Okay. How about drinks, madam? Yes. I repeat your order, dynamite, 4 pieces, and cashew salmon, 1 piece, and yummy chicken indomie with extra lemon. Your sushi, madam, it's okay with the crab? Okay, without crab. But you come here to pick up, because we don't have delivery. Yes, Okay. That's it, no drinks, madam, Okay, thank you. Have a nice day. Oop. Aywa. Mashallah. At pagka-print ko nga pre ng order ni madam ay diretso na po ako sa kusina at eto na nga at pinaspasan ko ng paggawa ng sushi niya. Buti na lang magaling tayo sa English Carabao mga pre. At ang halos karamihan kasi ng request ng customer namin dito na sushi ay without crab. Or hindi kasi sila kumakain minsan ng raw. Kaya more on cook ang aming mga sushi mga pre. Minsan may naghahanap din po na raw na sushi na sashimi or nigiri. Pero minsan lang naman po. Pero more on cook ang aming pinapalaman sa aming sushi. At ito na nga't ginawa ko na ang katsu salmon ni madam. At pagkatapos ko nga pong ilagay sa lahat ng breading at nilagyan ko ng mga coat ay ready na natin iprito yan mga pre. Mga 3 to 4 minutes lang well done na yan. And after nyan ay ilalagay din natin siyempre sa may tissue para madrain pa ang mantika. Habang hinihintay natin na madrain yan ay pinortion ko na tong dynamite shrimp ni madam without crab. At kinat ko na rin ang ating katsu salmon na 5 pieces. At after nyan mga pre ay lalagyan ko lang po ng mga toppings yan and then ng mga sauces ng dynamite or spicy mayo or sriracha mga pre, and then mix ko lang yan and then ilalagay ko na po sa ating ibabaw ng ating maki. At pagkalagay ko nga po dyan ay lalagyan ko na po ulit siya ng teriyaki sauce na topping sa ibabaw ng ating mga maki. Kalagay ko nga po dyan sa mga sauce na yan ay lalagyan ko na rin po siya ng toppings ulit ng crispy flakes or tempura flakes mga pre, and then ilagyan ko na rin siya ng tobiko at mga toppings at para maganda ang presentation niya mga pre. At pagkatapos ko nga niyan gawin lahat ng sushi ay i-serve ko na yan mga pre or ilalagay ko na sa takeaway, kaya dali-dali na rin ako lumabas at ilalagay sa ating takeaway bag or paper bag. Dito kasi sa amin mga pre ay pwede silang mag-request ang aming mga customer, lalo na't mga regular. Pwede silang umorder by phone and then pipick upin na lang nila. Thanks for watching. Please follow and share my vlog. Right.